Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pagwapo ng pagwapo, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Sino po yan? Man, the best na palakpak para kay Jesus sa lahat ng naniniwala dito na siya yun. Okay. Pwede kang batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. O, siyempre, wag mo sasabihin ng papugi kung babae yan, ha? Sige, sasabihin mo, paganda ng paganda. Sige nga, sabihin mo, papugi ng papugi kung lalaki at kung babae, paganda ng paganda. Ano ba? Ikaw ay payaman ng payaman, ikaw ay pabanal ng pabanal. At ano ang sagot ng iyong katabing kinakausap? Hindi po nasagot, pastor. May kinakausap ka ga? Baka naman di ka din na-imik. Okay. Yun namang isa, imik-imik, wala namang kausap. Mahirap din yun. Ayan. Praise God. Sino po ang excited sa gagawin ng Diyos ngayong araw na ito? Grabe. Ako po ay naniniwala na ang presensya ng Diyos ay nananahan sa pagsamba at papuri ng kanyang mga anak. Kaya, if you want to experience God's presence, isa sa mga paraan para maranasan mo yung church ay ito. Paranasin mo rin si Lord ng best worship mo. Because the presence of the Lord dwell upon the praises of His people. It is written in the Bible. Kaya hindi ako magtataka na yung mga kaninang praise and worship, giving their best and purest worship to God, will experience God's mighty and awesome presence today. Hindi ako magtataka. Because His presence dwell in the praises of His people. Ayan. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Maybe This Time. Ayan. Alam ko na agad ang napasok sa isip nyo. Yung ganyan. 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 Ay, nako, badoy. But anyway, pag daw hindi ka pa in love, hindi ka pa badoy. Yun eh. Pero kaya nagagawa mo na yung mga yot na nagpapakabadoy ka na dahil baka in love ka na. Diba? Yung iba kasi kaya ayaw ma-in love, ayaw maging badoy. Everybody say, maybe this time. Kung naaalala nyo po, ang ating natapos na series for the whole month of August ay umaagos na pagpapala. Okay? At God ended our series for the whole month na hindi lamang pala tayo pararanasin ng Diyos ng umaagos na pagpapala, kundi ipapanumbalik pa niya maging ang lahat ng nanakaw ng kaaway, including the blessings na na-miss natin because of what the enemy did to us. At nakakatuwa po that last Sunday, we talk about not only that God will restore the blessings na ating nawala, but also God wants us na ma-restore din yung relationship natin sa Kanya. At ang bottom line, siya talaga at yung relationship kay Lord ang tunay na kayamanan. Okay? So ngayon po, minarapat po ng inyong lingkod na for this whole month of September, we will talk about remembering our first love. We will go back sa ating unang pag-ibig sa Diyos. At ako'y naniniwala po that if the Lord restored what the locusts have eaten in our lives, I believe that for this whole month, the Lord will also restore yung relasyon natin sa Kanya. Yung ating first love, yung unang pag-ibig. At sabi ko nga sa inyo, kung may mga ibinalik si Lord, may mga magkakabalikan din. Sabihin mo nga, maybe this time. Ayan. So, maaaring meron dito, mga they're still hoping and believing na may magkakabalikan. Pero maniwala po kayo sa akin, I have a good news for you. Yes, right after this message, makikita mo, may magkakabalikan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, pagkatapos daw ng preaching ni pastor, may magkakabalikan.
Meron din sa gilid ko, napapa-hallelujah na. Yeah. Yeah. Talagang magkakabalik. Ayoko na, kinikilabutan ako doon sa steps. Baduy. Malakay chapter 3 verse 7b. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. God is hoping for a maybe this time. Diba? God is hoping na magkaroon ng balikan. At actually, hindi lang po yan dyan sinabi ng Diyos eh. In Zechariah chapter 1, verse 3b, sabi po niya roon, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. You see, inuulit-ulit, mahalaga, idinidiin. Bakit itinidiin? Hindi lang basta mahalaga kasi kailangan. And once again, God wants us na magkaroon ng balikan. Sabi ko nga sa inyo, hindi makikipagbalikan kung hindi mahal. Kaya nga gusto ng Diyos na magkaroon ng restoration tayo ng relationship sa Kanya simply because God loves us. At gusto ng Diyos na magkaroon ng balikan sa Kanya kasi alam niya na anuman o sino man ang ipagpapalit mo sa Kanya ay sasaktan ka sa bandang huli. Pastor, hindi niya ako sasaktan. Oo nga, pero mawawala siya. At pag nawala siya, masasaktan ka. Hindi po siya mawawala sa akin. Ano yun? Immortal. Mawawala siya. At hindi siya perfect, kaya madidisappoint ka. Laging ang bottom line niyan, masasaktan ka. And God loves us this much na gusto niya na kahit ilang beses ka pa lumayo sa Kanya at ilang beses pa natin siyang nasaktan, nakikipagbalikan pa rin ang Diyos sa atin dahil mahal niya tayo. Grabe namang Diyos to. Grabe namang love ng Lord to. Yung iba kasi nadadalaan na. Sabihin nyo nga, nadadala. Kaya yung iba, ayoko nang umibig pang muli. Diba? Yan ang kanta nila eh. Ayoko nang saktan. Hindi nyo alam yung kanta, okay? Nakakadala namang kumanta sa inyo. But anyway, nadadala, nasasaktan kasi lagi, kaya ayaw na. Diba? Kaya minsan nga, ang linyahan, pare-pareho lang yung mga lalaki. Not all. Diba? Hindi lahat. Sabi naman ng mga lalaki, pare-pareho lang yung mga babae. Kaya ayaw na daw niya ng babae. Ayaw ko nang ituloy. Di ba? Pero kay Lord, si Lord, aminin na natin, let's be honest, church. Paulit-ulit nating nasasaktan ang Diyos. Paulit-ulit nasasaktan natin si Lord. Pero look at dito sa hindi na maintindihan na love ni Lord. Ang ano yun? Gusto't gusto pa rin niya na tayo ay manumbalik sa Kanya. Gusto't gusto pa rin ng Diyos na tayo ay magkaroon ng balikan with Him, ma-restore ang relationship natin sa Kanya. Pastor, hindi po ba natatakot ang Lord na muling masaktan? Hindi. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay gayon. Mahirap unawain ito ng isang tao dahil tayo pag nasaktan, dala. Kita niyo yung bata, pinapabayaan ng magulang magtatakbo. Baka imadapa, yaan mo, pag inadapa, dala na yan, di na yung tatakbo. Pero iba ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, iba ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Hindi siya nagtotolerate ng mali, pero hindi siya napapagod magmahal. Sinong kinikilig na kay Lord? Grabe. At ang gusto ng Lord, manumbalik tayo sa Kanya. Ang hirap naman ng nakikipagbalikan, pero hindi umaamin ng kasalanan. Balikan na tayo, pero ikaw may kasalanan, ha? Aba, tunay naman ng taong ito. Hindi ka gusto mo magkabalikan tayo? Oo, asya tayo, sige, balikan na tayo. Pero ikaw may kasalanan, kaya tayo nagkahiwalay, ha?
Dahil pinigil mo akong mambabae, kaya ikaw may kasalanan. Kahirap nun, ano? Di ba? Parang mali. Hindi parang mali talaga. Kaya, kung gusto rin natin naman makipagbalikan kay Lord, dapat merong munang pag-amin. Sabihin mo, may pag-amin. Revelation chapter 2 verse 4. Sabi ni Jesus sa church ng Ephesian, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yan. You forsaken your first love. Sabi ni Lord, gusto mo makipagbalikan? Yes, Lord, gusto ko pong makipagbalikan. Yun ang sabi mo. Ngayon ito ang sinasabi ni Lord. Siya, kailangan muna magkaroon ng pag-amin. Ito ang naging problema natin. Iniwan mo ako. Iniwan mo ang first love mo. You forsaken your first love. Lord, hindi kita iniwan. Ayan na nga, hindi tayo magkakabalikan. Amin muna ng kasalanan. Hindi ako nawala sa church. Sa church. Yung init ng ating relationship. Lagi po akong nagpe-pray. Paano ka mag-pray? Lord, pahingi po nito, ingatan niyo po kami, good night. Puro pakabig. Asa na relationship doon? Ang relationship, give and take. Lord, hindi naman po ako umalis sa iyo. Hindi naman ako nagbago ng aking kung ano man. Ako po ay born again pa rin ako. Hindi ka nagbago ng ano? Ng aking membership. Ng aking religion. Ayan na. Religion na. Hindi na relationship. Kaya maybe this time, love won't end. Sabihin mo nga, Lord, gusto ko pong bumalik sa first love ko sa iyo. Amen. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo. Humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kalabisan. Forgive us, O God, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness. Lord, biyayaan niyo po kami na ma-restore ang relationship namin sa inyo. Nanunumbalik po kami sa inyo. At naniniwala po kaming pag kami nanumbalik sa inyo, ay manunumbalik po kayo sa amin. Lord, we believe this time, magpapatuloy na po kami sa aming relationship sa iyo. Thank you, Lord God. We entrust and dedicate to you this service. Kayo po ang magturo. Turuan niyo po kaming lahat. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Once again, everybody say, maybe this time. Maybe this time. Ayan. Ano daw ang issue ng Lord sa Church of Efeso? Meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. At ngayon nga ang ating topic ay paano ga ako babalik? Sige na, aminado na po ako. Ako po ay nawala sa aking first love. Maaaring ako'y nag-church, ako'y nagla-life group, ma-attend ako ng life group namin, wala akong absent, ako'y naglilingkod. Pero sa totoo lamang, those things ay ginagawa ko as an obligation. Yun ay nagagawa ko as a ritual, as a way of saying na, hey, ako'y okay pa rin. Pero ang totoo ay hindi na. Hindi na ganun kainit, hindi ka na nag-i-enjoy sa iyong ginagawa. Napalitan na ang dating mainit na relasyon ng isang malamig na relihiyon. Ano ang kailangan gawin? Si Lord na rin ang nagbigay ng instruction. After saying those words in verse 4, verse 5, sabi niya doon, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kung hindi, ay papariyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero
sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. There's a warning. Sabi mo nga, may warning. Ang warning, kapag hindi daw tayo bumalik sa ating first love, aalisin niya ang lampstand. Aalisin ni Jesus ang ilawan. Ano ba ibig sabihin ng warning na ito? Kailangan yung maunawaan natin kasi warning eh. Ibig sabihin, pag warning, may masamang mangyayari. At ang warning ni Jesus sa Church of Efeso, pag hindi sila nanumbalik sa kanilang first love kay Lord, aalisin daw ni Lord ang lampstand. Ano ba yung lampstand? Ang lampstand po, ito kasi yon. Nung pong una, ay ang mga Israelites, wala pa silang temple nung una. Kaya ang kanila pong bahay-sambahan o lugar-sambahan ay tent. By nature po and history, sila po ay mga nomad Ibig sabihin ng nomad ay parang NPA, no permanent address. Sila ay palipat-lipat. Ayan. At dahil sila ay laging nalipat, so as their worship tent, laging nalipat. At anong meron doon sa worship tent na kung tawagin nila ay tabernacle? Sa loob po noon, nandoon yung Ark of Covenant. Noon po kasing una, ang presensya ng Diyos ay nasa isang specific lang na lugar. Kung nasaan yung Ark of Covenant, yun po ay isang lalagyan, naroroon po yung tablets na nakasulat doon yung 10 Commandments. Okay? Naalala nyo na? At kung nasaan yun, nandun ang presensya ng Diyos. Hindi kagaya ngayon na when you accepted Jesus, si Jesus nasa puso mo na. Okay? The Holy Spirit, the presence of the very presence of the Lord is within you. Kaya nga ang sabi ng New Testament, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Kung nasa saan ka na tumanggap kay Kristo, andoon ang presensya ng Diyos. Pero nung una, hindi ganyan. Naandun yun sa Ark of Covenant at nasa loob naman po ang Ark of Covenant ng tabernacle. At sa loob po noon nakalagay yung lampstand. Yun po ay ilawan, mayroong stand na gayaan, may 7 lagayan ng ilaw, at yung hugis niya ay parang puno, na ang nare-represent po noon ay tree of life. Yan. So ano ibig sabihin? Sabi ni Lord, pag di kayo bumalik sa first love ninyo, kukunin ko ang lampstand. Ano ba nare-represent ng lampstand? Una, nare-represent po noon ay si Lord, ang source of life, ang source of everything. Yung nire-represent kasi niya, yung tree of life. Alam niyo ba yung tree of life? Di ba, pag kumain ka ng bunga noon, hindi ka na mamamatay. Yun yung isa namang kasamahan ng isang puno sa Garden of Eden, if you still remember. Yung puno naman na yun, na ang bunga ay nagbibigay ng kaalaman ng mali at ng tama. Problema, ang nakain ni Adan at ni Eva ay yung punong iyon, yung bunga ng punong iyon. Kaya here comes death. Pumasok ang kamatayan. Hindi naman na sila makakain noong bunga ng tree of life kasi sinat na ni Lord yung daan papuntang Garden of Eden. Merong 2 angels na nakabantay doon with flaming swords. Okay. Ano pa? Sa loob po nung tabernacle o tent na yon, wala pong bintana. Kaya walang ibang source ng light kundi yung lampstand. Okay? At ang imagine niyo kapag may mga napasok dong mga libita o pare at walang ilaw, di sila magkakandada pa doon. Alam niyo yun? Hindi nila makikita ang kanilang daraanan. At yun din ang isang sinisimbolize ng lampstand, na si Lord ang ating guide. Na si Lord ang kanyang wisdom ang ating guide. Di ba? Your word is what? Is the lamp upon my feet and my guide unto my path. Yun Yun ang isa pang nare-represent noon. Ano ibig sabihin? Ang tao pala na umalis sa kanyang first love, walang iba kundi si Lord, ay ay umalis sa kanyang source at umalis sa kanyang guide. Umalis sa real source of wisdom. Kaya ano mapapansin ninyo? Iba ang dunong sa buhay ng mga kay Lord. They are wise. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay matalino. Oh.
Pastor, hindi man lang nga yan nakapagtapos ng pag-aaral. Paano naging matalino yan? Matalino yan kasi alam niya na sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Yun ang taong matalino. Anong saysay? Nalaman mo ang lahat, nakamtan mo ang lahat, pero sa bandang huli, mapapahamak naman na nag-iisa mong kaluluwa. At hindi matalino ang tawag doon. Ang tawag ng Bible sa gayon ay mangmang. Kaya mapapansin nyo, ang na kay Lord, matatalino yan, kahit sa decision making. Hindi yan nagpapaka-stress sa buhay. Bakit? Alam niya kung anong dapat niyang i-prioritize, alam niya kung anong dapat niyang unahin, kasi alam niya kung anong may impact sa eternity at ano yung iiwan din naman. Kaya hindi yan nahihirapan kahit sa scheduling. Alam niya kung ano ang mahalaga. Mahalaga na hanggang langit at yung mahalaga laang na hanggang lupa laang. Hindi na nahihirapan, hindi na stress. Sabi nga ni Rick Warren, gusto nyo ng stress-free life? Know your purpose. Know your creator. At malalaman mo kung ano ang mga dapat talagang ipurso sa buhay at hindi yung hindi na. At yan ay wala ng stress. Hindi ka na mahihirapan. Alam mo kung anong ipaprioritize mo, alam mo kung anong unahin mo, alam mo kung anong gagawin mo. Once again, ang lahat daw ng umalis sa kanyang unang pag-ibig, yun ang nawawala. Yung guidance, yung wisdom from the Lord. Pangalawa, hirap na hirap, struggle na struggle. Bakit? Umalis sa source. Diba? Pag umalis ka sa source, ikaw nang bahala sa sarili mo. And actually, ito ang totoo Kahit umalis kay Lord, ginagawan pa rin ng paraan ni Lord na mabless yung tao. Tama ka? Sino rito yung relate much? Yung mga tipong nag-attempt ka na minsan, na-try mo na minsan lumayo kay Lord, pero the Lord is still blessing you. Ang problema nga lamang ng taong malayo kay Lord, hindi niya makita that the Lord is moving still in his life. Bakit? Kasi ang nakikita niya lang ay yung sarili niyang effort, yung sarili niyang lakas, kasi ang lumalayo sa Diyos ay yung nagmamans effort. Ulitin ko hindi porket kita mong nag-church, kita mo active sa life group, nakakanta, natugtog, nagpipreach, ay nananatili sa kanyang first love. Mamaya tatalakayin natin yan. Kaya ano ang kailangan nating maunawaan? Mahirap ang mawala sa first love. May warning. Okay. Pag pumasok po tayo sa ating relationship kay Lord, ito ang isa sa mga unang-unang ipapaunawa niya sa atin. James chapter 1 verse 17. Pwede ba tulungan niyo po ako magbasa? 1, 2, 3, basa. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Yan ang isa sa mga unang-unang ipauunawa ng Diyos sa mga nakikipagrelasyon sa Kanya. Ang ano yon? Siya ang source. Siya ang source. Bakit? Kasi ito yung isa sa napansin ninyo, nalaman ng warning. Pag nawala ka sa first love natin, kay Lord, ang isang warning niya, mawawala ka sa source. Mawawala ka sa source. Okay. Kailangan maging malinaw, church, na si Lord ang ating source. Bakit? Kasi kahit pamukha kang in love sa Diyos, pero may inaasahan ka ng ibang source, bukod sa Kanya, you're forsaken your first love. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, pag hindi na si Lord ang source mo, pag may iba ka ng source, nalimutan mo na ang iyong unang pag-ibig. Malaking big deal po ito kay Lord. Kaya nga po nung nireveal ni Lord ang kanyang sarili kay Abraham, nung pinigil niya si Abram, na ialay ang kanyang anak na si Isaac, at siya ay nag-provide ng kakataying kambing o tupa o kung ano man iyon. At ano ang nangyari? Doon sa pagkakataong iyon, naideklara na ang Diyos ay ang Diyos na nag-provide. Jehovah Jireh. At isa yun sa kanyang mga pangalan, isa yun sa kanyang katangian, siya ang provider, siya ang source.
At anuman o sino man ang asahan mo ng bukod sa Kanya, ay insulto sa Kanya. Pastor, si Lord naman po talaga ang inaasahan kong source. Siya po talaga ang inaasahan kong provider. Okay. Pero gusto ko maging klaro, church, hindi lamang po patungkol sa blessing and provision ang pinag-uusapan natin. Hindi lang ito financial provision. Pag sinabing source of everything. Tapatan tayo, church. Si Lord pa rin ba talaga ang pinagkukunan mo ng kagalakan? Ang iyo bang joy ay sa Diyos talaga galing? Sa Diyos mo talaga natin hinuhugot ang ating joy? O mas masaya ka na sa piling niya? Madali namang malaman kung sino ang source ng joy mo. Nalulungkot ka pag wala siya. Kaya kapag masaya ka, kapag nandyan siya, don't get me wrong, hindi ibig sabihin siya ay source of joy mo. Pero kahit siya'y mawala, masaya ka pa rin, hindi siya ang source of joy mo. At tumahimik ang JA1 San Jose. Yung iba lumabas na. I am encouraging you na kapag ka may preaching ng word, kung hindi rin lamang very, very important, you stay. Bakit? Mabuti sana kung manonood ka pa uli ng live mamaya after ng service, mabalikan mo yung mga mamimiss mo habang wala ka. Pero na lang kung talagang emergency na, alangan namang pigilin mo, mamaya dyan ka magdamusak, di mag-CR ka na talaga kung di mo na kaya. Pero wag namang mayat mayay nagsi-CR. Unless may issue rin. Meron namang mga ganun, may issue sa pag-pipi, kaya mayat mayay na ron. Ano? Pero kung hindi rin lang naman masyadong importante, I am encouraging you to stay on your seat, relax, and enjoy the word. Ang hirap kasi, mamimiss ka. No? Ano pa? Pastor, kukuha po ng sobre. Umuha ka na bago magsimula service. Pastor, late po ako, agahan mo. Pastor, tanghali na po ako nagising, agahan mong tulog. Pastor, gabi na po talaga nakakatulog kasi madami pa pong gawain. Hindi mo nauubos yung gawain? Parang yung dahilan mo. Kaya, closing prayer na tayo? Yun lang naman. Nanghihinayang kasi ako sa mamimiss. Sayang, nalampasan ka nun, nung word na yon. Samantalang, naniniwala akong ang dami-rami rito, kaya ka nakakilala kay Lord kasi meron lang isang linya kang narinig nung minsan. May isang word lang na na-reveal sa iyo, and from that day on, hindi ka na umalis kay Lord. Malay mo, ikaw yung tipong hindi mo pa talaga nai-encounter si Lord, ang tagal mo na nag-church. Malay mo yung moment ng yon, marinig mo yung linyang iyo, salita talaga ng Diyos para sa iyo yun, at yun yung defining moment mo, lumabas ka. Pumunta ka sa tindahan, bumili kang merienda. Ba't kasi hindi nag-almusal? Tanghali na kasing nagising, ayan na naman. Sayang. Kung nung nakaraan, ang nag-trending dito ay sayang ang reward. Pinatrend ni Arjen yun. Sayang ang reward. Hindi na ako iiyak, hindi na akong sisigaw, hindi na akong gagalit. Sayang ang reward. Nakakatuwa Buti pa yung bata naintindihan yung message Ngayon, ang gusto ko naman maging trend dito, sayang ang word. Sayang ang word. Disregard yung aking more than a week preparation. Disregard yung aking effort dito sa pagtayo. Kasi lahat naman yun ay ginagawa ko para kay Lord, hindi para sa inyo. Ano?
disregard all of those efforts. Ako ang hihinayang dun sa message sana na maririnig mo. Kaya pagka tayo naririto, i-maximize na natin. Hindi lang sa word, pati sa praise and worship. Sayang. Sino rito yung sa totoo lang, every week, the whole week, nagwo-worship ka kay Lord? Bihira yon. Bihira, hindi lahat. Kaya i-maximize na natin, i-grab na natin yung opportunity. Hindi yung pupunta ka rito, ang ginagawa natin, kung ano rin lang ginagawa natin sa mga ibang araw. Ano yun? Nagpe-Facebook, nag-games. Come on, grow up. Sayang ang word. Kung meron kang katabi na gayon, sawayin mo. Sabihin mo, sayang ang word. Pag sinabi sa iyo, halimbawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend yung magkatabi, pinupusuan ko yung mga posts mo. Ano sasabihin mo? Iba-block na kita, tigilan mo yan. Kaka-accept ko lang kay pastora eh. Bakit? Na-block ako. Pastor, nag-aaway na naman kayo? Hindi. Pinakailaman ni Elise yung phone. Sa dami-daming mapipindot, block pa. Sabi ko, nasa ng asawa ko? Buti ko makita. Naka-block pala. At si Elise ang may gawa. Baka si Elise yun. Okay. Ha? Biyayaan tayo ni Lord na atin laging i-grab ang opportunities, ang pagkakataon. Hindi laging merong ganito. Sabi ko nga sa inyo, time will come, pahirapan na ito. Dahil pasama ng pasama ang mundo. So habang hindi pa gayon, maximize every opportunities to worship God. Nalulungkot ako kanina ang kanta Diyos ako'y namamangha sa iyo Kita ko may mga nagwo-worship talaga manghang-mangha kay Lord talagang manghang-mangha kay Lord. At meron din namang manghang-mangha doon sa pini-Facebook. Ewan ko baga. Sayang. O siya, tayo mag-offering na. Okay. Ba't ko ito tinatakel? Part 2 Part 2. Halata mo ang in love kay Lord. Di ba? Tingnan mo yung sa tao na lamang in love, ha? Yung sa tao na lamang in love, ay hangang-hanga sa kinai-inlaban niya. Lagi kong sinasabi kay pastora, mahal, kaganda mo ga? Sabi sa akin mauto. Sabi sa akin bias yung mata mo. Bias daw ang mata ko. Di ako naman syempre, yun na naman linya ko. Sabi ni Garnay, maganda ka nga raw, sabi ni Garnay. Hindi lang naman ako nagsasabi, maganda ka talaga At ito napansin ko sa aking sarili, bawat kibo ng asawa ko, maganda siya. Yung kung paano niyang pakainin ng aking mga anak, ako'y gandang-ganda sa kanya. Kung paano siya'y naghuhugas ng plato, ako'y gandang-ganda sa kanya. Pastor, obsession na yan? Hindi. Kasi ito lang ang gusto kong puntahan. Pag mahal mo, hangang-hanga ka sa kanya. And you don't want to miss a thing. Di ba? Anong gusto niyong version? Yung original o yung kay Regine? Di ba? Ayaw daw matulog nung kumanta. Dahil pagmamasdan lang daw niya yung mahal niya habang natutulog at humihinga. Tindi. Ganun na nagmamahal. Manghang-mangha. At halata mo ang in love kay Lord. Sabi mo nga, halata ang in love kay Lord. Manghang-mangha kay Lord. Kung kanino ka manghang-mangha, kung kanino ka hangang-hanga, andun ang pag-ibig mo. Sabi nung isa kanina, Diyos, ako'y namamangha sa'yo. Talagang hindi na niya makontain ang kanyang paghanga kay Lord. Paano kang hindi hahanga sa Diyos na paulit-ulit mo sinasaktay, paulit-ulit ka minamahal at di napapagod mahalin ka? Paano hindi ka mamamangha dyan? Kaya naalala ko yung sabi ng Rebito pagka kulang sa worship, ibig sabihin, kulang sa hanga. Pag hindi ka pa all out in worshiping God, malamang
hindi ka pa hangang-hanga kay Lord. Yung may reservation. Ba't ganito yung naging worship night? Unang-unang kailangan nating maunawaan, isa sa mga unang-una, si Lord ang source. Kailangan siya maging source ng iyong joy. Ano pa? Si Lord ba talaga ang source ng iyong hope? O may iba kang hinuhugutan ng pag-asa? Naalaala ko nung mga nakaraan, ang pag-asa daw nung isa ay nasa baboy na ASF. No. Sabi nung isa, ang pag-asa niya ay nasa anak niyang gagraduate. Nag-asawa na. Saklap naman, ano? Sabi nung isa, ang pag-asa niya ay nasa alagang numero. Balita ko, lalong dumami ang numero ng witeng. Di lalong dumami ang kalaban mo. Hirap yan. Sabi nung isa, ang pag-asa daw niya ay nasa kanyang trabaho. Ay nagsara yung kumpanya. Sabi nung isa, ang pag-asa ko ay nasa boss ko. Sabi niya, for promotion na raw ako, managerial. Joke lang pala. Para hindi ka umalis sa kanila. Ang hirap. Ano? Ang hirap ng ang hope mo ay sa iba mo kinukuha. Kaya nga ito, ang gustong unang linawin ni Lord. Malalaman mo kung ikaw ay nasa first love mo pa, kung sa Kanya ka humuhugot ng pag-asa. Ano pa? Sabi ko sa inyo, pag sinabing source, provider, hindi financial lang yan. Hindi blessing lang yan. Saan ka humuhugot o kumukuha ng peace? Sa lock ng pinto? May mga kilala akong ganyan. Hindi makatulog hanggat hindi nababalkan ang pinto kung nailak nga niya. Sinong gayon? Yung mayat maya na lamang ichinecheck ang pinto kung nailak bago mahiga. Ako'y gayon. Mayat maya ichinecheck ang gasol kung naisara. Kaya kinabukasan, pag gagamitin ni pastora, ano bang higpit na rin? Ganun mayat-maya ginayong ko. Ayoko kasi ng gayon. Alam niyo, ako'y magiging susceptible, ako'y magiging, sa inyo transparent. Ako kasi, yan ang mga fears ko na lagi kong ibinibigay kay Lord. Takot ako dyan sa mga masusunog, takot ako dyan sa mga mapapaso, yung mga masusugatan ako, ganyan. Takot ako, masasaktan yung mga anak ko. Kaya ang mga yan, pag ako'y may sinasaing, ang rice cooker ay buhay, saway-saway ko yung mga yan, laharangan ko ng maraming upuan yung rice cooker na yon para walang lalapit na bata. Ako'y gayon. Oo, pastor, hindi nyo gamapanampalataya ang iniingatan ni Lord ang mga anak ninyo. Oo, may pananampalataya ako. Iniingatan ni Lord ang aking mga anak. Kay Elise ako walang pananampalataya pa dahil walang kalikot-likot kababaeng bata Sa mga hindi pa po tropa ni Elise, tropahin nyo at malaman ninyo. Ang best friend po nun dito sa church ay si Kuya Bieber. Akala'y bata. Samantalang binata na yan, may ibig na nga. At ang sabi ng Kuya Bieber, ang source daw ng kanyang joy ay si Lord. Nakita niya yung nag-post ng mga tungkol sa pag-ibig? Wala. Pero ka-chat. Loki daw, Loki. Lokihin mo ko. Okay. Basta ang usapan namin ay lahat ng mapapaibig sa taga San Jose ay dito sa San Jose aatin. Yun ang usapan. Paano po pag babae taga San Jose napaibig sa taga iba na at yun na lalaki raw masusunod? Exemption of the rule.
Kaya isa rin sa ginagawa ko, yung mga kilala ko sa nireretuhan ko ng taga rito. Para, yan, kunin nyo na yan. Hindi, biro lang yon. Pero kay Bieber, seryoso. Okay. Sino ang pinaghuhugutan mo ng iyong peace? Ang kapayapaan ay galing sa Diyos. Okay? Meron akong pinaparealize dito eh. At kahit pala pleasure, ay dapat kay Lord. Galing. Kaya pala ang sabi niya, delight yourself in the Lord. Saan ka kumukuha ng pleasure? Ano ang source ng pleasure mo? Hobbies? Mga bisyo? Maganda siguro kung may ka-aadikan ka, kay Lord ka ma-addict. Diba? Kay Lord tayo ma-addict. Hindi sa mobile games, hindi sa mga K-pop, o sa mga kung anumang mga substance. Kay Lord mo kunin ang pleasure. Kailangan ay dumating tayo doon sa punto, malalaman mo naman kung sino ang source mo. Ang source mo ay yung, sabi ko sa inyo kanina, yung kapag wala siya, ay malulungkot ka. So naiisip mo na kung sino ang source mo, pinapakita na ni Lord sa iyo kung sino ang source mo talaga. Baka sabi mo lang si Lord, pero baka hindi. Ano pa? Ang source mo, yung hindi mo siya kayang iwan. Sabihin mo nga, ang source mo ay yung hindi mo kayang iwan. So kung meron man o kung may sino mang hindi mo kayang iwan bukod kay Lord, source mo yan. Please don't get me wrong, baka naman makipaghiwalay ka sa asawa mo. Ha? Ang ibig ko lang sabihin, kung darating sa pagkakataon na siya o yung bagay na yan ay humahadlang sa sukdulan at perpektong kalooban ng Diyos sa buhay mo, at hinihingi na ng pagkakataon na iwan mo na at di mo kaya, yan ang source mo. Sabi nung isa, naka-attend ba? Sabi naman nung isa, salamat naka-attend. Ito ang hinihintay kong confirmation. Aminado si Abraham na nung lumabas si Isaac na ang source ng kanyang joy. At naituwid niya ang kanyang puso sa harapan ng Diyos nung naipakita niya na kaya niyang iwan si Isaac at ialay sa Diyos. At ano ang sabi ng Diyos? Huwag mo nang ituloy yan, nakita ko na ang iyong puso. Ako nga ang source mo. Oh, how I pray na makita mo kung ano talaga ang kalagayan mo. Hindi, ako po talaga ay in love kay Lord. Ako po talaga ay nasa first love ko pa rin. Your heart is the most deceitful part of your body. Ang Bible lang may sabi niyan. Ang puso, ang pinakamapanlinlang na parte ng katawan. Mas malala pa yan sa dila. Na sinasabi ng puso mong okay ang relationship mo kay Lord, pero most likely hindi. Kaya ang prayer ko, i-reveal ni Lord. I-reveal ni Lord. Sino ba talaga ang source na tinitingnan mo? At malalaman mo yan kapag hindi mo yan kayang iwan, yan ang source mo. Kaseryoso ho ng topic natin. Meron po babasahing verse sa inyo in Proverbs chapter 3, verse 4. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Yung mga nakakapagpa-pray po sa akin or nakaranas ng may pag-pray ko, mapapansin nyo, madalas yan ay dinideklara ko. Favor from the Lord and from men. Kasi ay promise ni Lord.
Alamin natin yung mga promises ni Lord para yun ang idinideklara mo when you pray kasi yun ang binabantayan ng Diyos mangyari, yung mga salita niya at pangako niyang ibinabalik natin sa Kanya. Okay? Pero ano meron dito? Ba't ko po ito pinapakitang verse na ito sa inyo? Ito po ay pagpapala ng Diyos. Favor. May mga nakausap ako, sabi ko, lampasan ninyo ang hinihingi nyo sa Diyos. Huwag kayong humingi ng blessing na lang. Sino rito nahingi ng blessing? Lampasan natin. Simula sa araw na ito, ang hingin mo, favor. Bakit? Kasi nga, ang totoo, a day of God's favor is always better than 1,000 days of labor. Yung isang araw ng pabor ng Diyos ay higit kaysa sa 1,000 araw ng pagtatrabaho o pagpapagal. Tunay. Di ba? Sino rito yung kikitain mo sa isang taon mong pagtatrabaho ang 1 million? Kung meron man, you're blessed. Pero isang pabor lang ng Diyos. Nakaungkot ka sa inyo. Katatapos mo lang mag-devotion. Wow! Sana all, nagdi-devotion. At ikaw ay lumabas sa terrace dahil pugto pa ang mata mo, dahil grabe ang presence ni Lord. Nag-pray ka sa kwarto, nag-devotion ka. At may dumaan na kotse, tumigil sa inyong harapan dahil walang ibang tao, ikaw lang nandoon. Pagbaba ng salamin ay mga Chinese national. Hindi si Alice Go. At ang sabi nung isang kasama marunong magtagalog, meron ka bang alam ditong ipinagbibiling lupa? Bibili kami. Gaano kalaki po ang kailangan ninyo? Kung gaano kalaki ang kaya nyong ipagbili. Anong ilalagay? Hindi pogo, ha? Pugo. Ha? Naku, illegal po yan. Pugo. Puguan. Daming quick-quick, no? Ay tamang-tamang, may nakita ka nga doong for sale. Sa madaling salita sa loob lang ng isang araw, inapaboran ka ng Diyos at ikaw ay kumita ng ilang milyon dahil lang sa pagtuturo kung saan may binibintang lupa. Anong tawag doon? Everybody say, favor. Kaya a day of God's favor is way better than 1,000 days of labor. Sige, palakpakan mo si Lord. Lampasan ang hinihingi. Lampasan na. Level up na tayo. Huwag nang humingi ng blessing lang. Ang hingin mo ay pabor ni Lord. Kaya kung mapapansin ninyo, pag may nagpapapray sa akin, hindi ako nagde-declare, bless this man. Lord, cover this man with your favor like a mighty shield. Let him or her experience favor from your eyes and from men. Kasi yun ang kailangan mo. Yun ang matinding pagpapala, pabor. Yung nagre-resign ka na, hinahabol ka ng boss mo, tas ang sabi sa iyo, sige, basta wag ka lang aalis sa amin, gawin mo na lahat ng gusto mo, pero ikaw ay sa amin pa rin. Kasi swelduhan ka namin. Ang tawag doon, pabor. Hindi na ako papasok, oo, basta wag ka nga alis. Ay, yung mga katrabaho ko po ay nag-uopisina, ako ho hindi napapasok sa office, work from home na lamang ako, tas flexi time, tapos po ay hindi nyo ho ako ririndihin sa mga kotas. Hindi. Basta wag ka lang aalis. Anong tawag doon? Favor. Sabihin mo sa iyong katabi, favor ang gusto ko. At yan daw po ang ipagkakaloob ng Diyos. Ang linaw. In verse 4, basahin nga uli natin. Then, you will win favor and a good name in the sight of God and man. Pero napansin niyo yung simula ng verse, then. Di ba? Pagkatapos, hindi yan pero ha, mahilig kayo sa pero Ba't humilig kayo sa pero? Kasi sunod na dun ay pera. Nataw nyo. Alam na Ba't may then? Paano mararanasan yan? May prerequisite po yan. Verse 3. Basa. Never let loving devotion or faithfulness leave you. Bind them around your neck
Write them on the tablet of your heart. Ano ang prerequisite ng God's favor? Never let your loving devotion. Ano ang ibig sabihin? Huwag kang mawawala sa iyong pag-ibig. Kanino? Kanino? Yang loving devotion na yan? Kay Lord. Isa pang nakita ko, church, kaya hindi natin nararanasan ang God's favor kasi baka wala tayo sa first love. Kasi baka iba ang tinitingnan mong source. Sino rito naniniwala, it is so easy for the Lord na ibigay sa iyo ang kanyang pabor? Bakit hindi mo mapapaniwalaan yun? Ang anak na ibigay, pabor pag naman hindi maibigay. Okay? Kaya napakadali na para kay Lord ibigay ang pabor. Ang anak na ibigay, pabor pag ang hindi. Pero bakit hindi tayo bigyan? Ba't hindi tayo bigyan? Kasi ang tanong, nasaan ang first love mo? Nasa first love mo pa ba ikaw? Are we still in our loving devotion and faithfulness to God? Kaya ang sabi ng verse, huwag mong hahayaan na yung iyong pag-ibig ay mawala sa iyo. Itali mo yan sa liig mo. Oo. Diba? Itali mo yan sa liig mo. Tapos nga, yak. Itali mo yan sa liig mo. Tapos ano pa? Iukit mo yan sa mga tabletang bato ng puso mo. Ang ibig sabihin lang yan, wag mong hahayaan na mawala ka sa first love mo. At ano nga uli ang mangyayari pag hindi mo hinayaang mawala ka sa first love mo? Balik mo yung verse 4. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. Wala pa ring ibang paraan para makaranas ng kaginhawaan kundi ayusin ang relasyon sa Diyos. Wala nang iba. Akala kasi nung iba, hassle lang yan. Work. That's good. Pinupuri rin naman ng salita ng Diyos sa mga masisipag. Huwag nga raw magpapakatamad, huwag nga raw pakainin ng tamad eh. Diba? Kung sino ba naman yung tamad sa bahay, siya pang malakas kumain. Oh. Pero, pinupuri ng Diyos yung masisipag. I have nothing against sa hassle, work, sige lang. Pero wag mong iisipin na akalain na yan ang mag-aahon sa iyo. Wag mong isipin na akalain na yan ang source mo. Madidisib ka na naman. Hindi work, hindi business, hindi kung ano man. Ang source mo ay si Lord. Manatili ka sa iyong first love. Si Lord ang tingnan mo as your source. Si Lord ang asahan mo. Si Lord lamang yung nag-iisang dapat hindi ka natatakot mawala. Si Lord lamang yung dapat nag-iisang hindi mo kayang iwan. And the rest, kung hihingi ng Diyos, pwede at kaya. Bakit? Hindi sila o hindi yan ang source mo. Amen? Yung nag-a-agree sa akin, palakpakan mo nga ng the best si Jesus. Revelation chapter 2 verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Oh, wala talagang lihim kay Lord. At ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Kita ni Lord na nag-e-effort ka naman at hindi mo matiis ang masasamang tao. Talagang iyong kinokorek with love. Hindi ka nagtotolerate ng mali. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. Oh, di ba? Isa ka sa naghahanap kay Kibuloy. At sila'y hindi gayon. Nakita mo, hindi ito tunay, hindi ako maniniwala dyan. Di ba? At nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Pinupuri ni Lord ang Church of Efeso. Sinasabi niya, nakita ko ang efforts mo. Nakita mo yung desire mo to do the things that I want. Nakita ko yan, nagtiis ka, nagtiyaga ka. Pinupuri ni Lord. And on verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Anong gusto kong makita niyo doon? Kahit pala anong sipag sa ipinagagawa ni Lord,
Kahit pala anong tiyaga, kahit ano palang kita mong pagtitiis, pagsusumikap, kahit pa anong tingin mo mukhang on fire, mukhang talagang antindi-tindi, laging present sa gawain, lahat ginagawa. Pwede palang may issue sa relationship kay Lord. Bakit? Dahil baka nga iba ang pinaghuhugutan. Iba ang source. Iba ang tinitingnang source. Pwede ba sabihin nga nating lahat, Lord, Ikaw ang nag-iisa at wala nang iba na source ko ng joy, ng peace, ng blessing, ng hope, at ng lahat. Ikaw ang aking source. Ikaw ang aking Diyos. Amen. Palakpakan muli ng the best si Lord. At ganito din ang katangian ng mga si Lord talaga ang pinakamamahal at nananatili sa first love niya. Ano yon? Hindi lamang malinaw sa Kanya na si Lord ang source niya. Gusto niya ring maging malinaw sa iba kung sino ang source niya. Diba? May kilala ka ba na may pumuri at sinabi, talaga naman pagkakayaman na nare. Anong isinagot? Aba, ay pinaghirapan ko yan. Di siya ang source. O it could be yung kanyang trabaho o yung kanyang negosyo o kung ano man. Ang maganda pala ay ganito. Hindi lamang sa iyo malinaw kung sino ang source mo, dapat maging malinaw rin sa iba kung sino ang source mo. May nagtanong uli, born again na yung natanong nung una eh. Aba, ay talagang napakadami na ng blessing ng taong ito. Pagkakayaman mo na, anong sasagot mo? Biyaya. Biyaya. Anong biyaya? Si Lord laang ang nagbigay. Hindi ko deserve. Pinagkalooban lamang. Biyaya. Diba? Pero kapag iba ang binabanggit na source, siya, alam mo na. At ganyan-ganyan po si Abram. Pero po ako kwento mabilis sa inyo. Yung pamangkin po ni Abram, si Lot, di ba nag-part ways sila? Si Abram nagpunta sa Canaan, si Lot nagstay sa Sodom. Ang nangyari po, may mga magnanakaw o mga pirata, bandido, na sumugod sa kingdom of Sodom, ninakaw ang lahat ng mga kayamanan doon, at nambihag pa ng iba. At napasama si Lot at ang pamilya ni Lot. Wala namang magawa ang king of Sodom dahil takot doon sa mga magnanakaw na yon at hindi nila kaya raw labanan. So si Abram na ang gumawa ng paraan para mabawi ang kanyang pamangkin at yung mga kaanak noon. Kaya nag-gather si Abram ng kanyang mga malalakas na kasamang lalaki at sumugod sila doon sa kampo ng kaaway. Sa madaling salita po, natalo nila yung mga kalaban, nabawi nila si Lot at ang pamilya, at nakuha rin nila yung mga spoils of war. O sa Tagalog po yung samsam. Ganun po kasi nung una pag naglaban ng mga kaharian o kung sino man, pag may natalo, yung nanalo, kukunin niya yung lahat ng pag-aari ng mga yon. Kasama na yung mga nanakaw din sa iba pang mga bayan. Ang dami. Instant millionaire dapat si Abram, no? At pagdating niya, pagbalik niya, dala-dala nila lahat ng samsam, ibinigay niya sa hari ng Sodom. Siyempre, yung 10%, ginawa niyang first fruit. Ano ba tawag doon? Yung 10%, binigay niyang tithes kay Melchizedek, yun naman ang pari that time. Pero ibinalik niya lahat doon sa hari ng Sodom, yun yung point ko. Sabi naman ng hari ng Sodom, ala Abraham, wag na. Iyo na. Ikaw naman na nakipaglaban na Basahin nga natin. Genesis 14:21. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, iyo na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Sabi ng hari, mga tao ko na lamang ibalik mo. Pero yung lahat ng mga samsam, lahat ng kayamanan, iyo na. Ikaw naman na mga tao mo ang nakipaglaban. Iyo na.
Ano ang isinagot ni Abraham? Genesis 14:22, ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Verse 23, nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Katindi nitong si Abraham. Sabi ni Abraham, wala akong tatanggapin hahari sa iyo. Baka sabihin mo, ikaw ang nagpayaman sa akin. Hindi ako tatanggap ng anuman. Bakit? Baka magkaroon ka ng bragging rights para sabihin, ako nagpayaman dyan kay Abraham. Hindi. Bakit gayon ang sabi ni Abraham? Kasi gusto niyang maging malinaw, kahit sa hari ng Sodoma, si Lord ang source ko, hindi ikaw. Grabe. Isa pang nakita ko rito, church, yung tindi ng kaya mong tanggihan. Makinig kayo. Yung tindi ng kaya mong tanggihan na offer sa iyo. Tindi ng kaya mong tanggihan ay nagpapakita ng tindi ng iyong Diyos. Ulitin ko. Yung tindi ng kaya mong tanggihan ay nagpapakita ng tindi ng iyong Diyos na pinaninindigan o pinangahawakan o pinili. Ano kaya sa tingin ninyo ang sasabihin nung hari ng Sodoma? Sasabihin kaya nung hari ng Sodoma, matindi ka, Abraham. Kayamanang katakot-takot na ayaw mo pa? Hindi yun ang sasabihin ng hari ng Sodoma sa tingin ko. Ito ang sasabihin niya, matindi ang Diyos mo, Abraham. Bakit? Kayamanan na, sure ng kayamanan. Tinanggihan mo pa dahil naniniwala kang ang Diyos mo ang magpo-provide para sa iyo. Ang tindi naman ang Diyos mong yan. You see? And the greater the things and the offer na kaya mong tanggihan para kay Lord, the greater glory ang kayang ibigay nun sa Diyos. Siya ay wag ka nang mag-church, sasagutin na kita, sabi nung nililigawan mo. At sa akin ka sumama at di na tayo sisimba. Dahil ang founder namin malupit, hanggang ngayon di makita. Nasa hindi ko alam. Ano sasabihin mo? Sasagutin na ako Pero wag na daw akong mag-church. Pass, busog. No thanks. Wag mo na akong sagutin. Hindi mo pa ako sinasagot, nakikipag-break na ako. Walang tayo. Diba? Walang tayo. Diyan ka na lang sa elevator. Mga nakapanood na, may natawa. Diyan ka na lang. Bakit? Pinipili ko ang Diyos. Diba? O kaya, mag-full time ka na. Dito ka na lang, mag-full time ka na. Huwag ka nang mag-commit sa church nyo. Gagawin kitang manager. Ano naman sasabihin mo? Di yan na ang manager nyo. Dahil ako ay kay Lord. At ako ay may full-time commitment kay Lord. Di ba? Baka merong mga nag-iisip, o baka nagtatanong sa iyo, bakit di ka natatakot magbigay? Bakit hindi ka natatakot mag-tithes? Bakit hindi ka natatakot mag-first fruit? Bakit hindi ka natatakot mag-offering? Kasi si Lord ang source ko. Bakit hindi mo i-overtime ang linggo? Ba't hindi ka magtrabaho ng linggo? Ba't di ka pumasok ng linggo? Ba't di ka rumakit ng linggo? Kasi si Lord ang source ko. Nang naman yun Bakit kaya mong tanggihan yung mga nakuha sa iyo ng pagka-ninong, sa kasal o binyag ng linggo? Ba't kaya mong tanggihan? Kasi ang approval ng tao
ay hindi natataas pa kumpara sa approval ng Diyos. Ang sinisik ko ay hindi approval lang ng tao, kundi approval ng Diyos. Diba? Ay paano yon? Pag yan ay nakatampo sa iyo, kinukuha kang kumpare o kinukuha kang ninong o kung ano man, inuusap ka ng linggo. Paano pag yan nakatampo sa iyo? At yan ay mawala sa iyo? Yan taong yan mawala sa iyo? Anong isasagot mo? Hindi siya ang source ko. Okay lang siyang mawala sa akin kung gugustuhin niya. Bakit? Hindi siya ang source ko. Bakit kaya mong ipagpalit ang lahat at mag-i-commit ang linggo mo sa Diyos? Dahil ang Diyos ang source mo. May mga kilala ko rito, may tindahan, malakas paglinggo ang benta kaya, sarado paglinggo. May mga kilala ko rito, mga negosyante, galugad ang mga kung saan lugar, at marami kang aabutin sa bahay paglinggo. Pero naririto, nag-church. Bakit? Ang source nila ay si Lord. Kung bakit ganaman yung mga outing, ang mga swimming na yan, linggo ginagawa. Yung mga reunion, linggo ginagawa. Yung mga layasang iyan, linggo ginagawa. Ang pamilihang araw ng San Jose, linggo. Ang sarap sanang magtinda doon sa may labas ng palengke. Di ba? Oh. Pero ba't nandito kayo? Kasi ang source ninyo ay si Lord. Ang source nyo ay si Lord. Kasi nga naman, pag mayroong gayon, imagine, lagi kang nagtatrabaho rin ng linggo, tas yumamang ka, tapos sasabihin ng mga tao sa iyo, kaya ka naman yumaman kahit linggo'y pinapasukan mo. Di si Lord hindi nag-glorify. Yung hindi ka napasok ng linggo, pinayaman ka ni Lord, tapos sasabihin sa iyo, paano kang yumaman? Hindi ka naman hassle na hassle. Hindi ka naman talagang G sa work. Pinayaman ako ni Lord. Anong illegal din? Walang illegal. Si Lord lang talaga nagpayaman sa akin. Favor. Gusto ko malaman yan, sama sa church. Diba? Okay. Pastor, aminado na po ako, nawala ako sa first love. Gusto ko pong bumalik. Gusto ko pong manumbalik. Si Lord na rin mismo ang nagbigay ng instruction para makabalik. Revelation chapter 2 verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Yan. Bakit ka nawala? Diba? Sino yung naglalakad kayo, dire-diretso yung lakad ninyo, tapos bigla nawala yung kasama mo? Ba't nawala? Nahulog. Diba? Na-imagine nyo yun, tatawa na agad kayo eh. Salita ka na sa at saka ganun, at saka ganun. Oh! Diyan ka. Nahulog ka na. Yung mga nagliligaw ang masyadong sweet sa kalsada, gayaan na, nahulog na sa kanal yung. Dali mo. Sabi ng mag-aaral muna. Okay. Papol. Papol sa kanal. Okay. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ano bang nangyari? Bakit tayo nawala kay Lord? Anong nangyari? Bakit hindi na si Lord ang source natin? Ano nangyari? Ba't hindi na kay Lord nang gagaling ang joy? Yung nung una-una, nung single, talaga namang kay Lord ang joy nang gagaling. Ba't ganong nagkasyuta? Ba't ganong nagkasyuta? Parang nag-iba na, parang dati si Lord, kay Lord ka lang kinikilig. Ngayon, iba, bakit ganon? Oh. Dati, si Lord lamang ang hindi mo kayang mawala sa buhay mo. Ngayon, bakit? Okay. So, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Yung iba kasi, aminado naman ari talaga nangyari. At tapos, di yun ang nangyari. Wala, hindi nagsisisi, hindi nagre-repent. Ano ba yung repentance? Metanoia, change of heart and mind. May pagbabago. Ayaw ko na, ititigil ko na ito. Period. Papatuloy ako kay Lord. Gawin mo ang iyong mga unang gawa. Ayan. Balik sa dati mong ginagawa. Nagpe-pray ka pa ba? Hindi na ho. Dahil lang basta kailangan maaga ho ko sa trabaho para ako magkaroon ng sweldo. Ayan, ito mo. Yun ay ang source mo. Take time. Pray.
Malilate po ako, di agahan mo gising mo so you can pray. May sasabihin ako sa inyo, ang taong hindi nagpe-pray ay nagsasabi kay Lord, Lord, di kita kailangan. Grabe naman, pastor, kailangan ko si Lord. Sino ba namang hindi ka kailangan kay Lord? Pero kung di ka nagpe-pray, you're starting your day without a prayer, you're saying to God, Lord, I can manage. Hawe, Lord, tabi, akong bahala. Yun. Pero when you're praying, you're saying to God, Lord, di ko kaya. Manguna po, Lord, ikaw muna. Yun. Are you there? Sabihin mo nga sa'yo katabi, ang di nagpe-pray, hindi na umaasa kay Lord. Bumalik ka. Diba? Gawin mo ang iyong mga unang gawa. You pray. You read your Bible. Tuwing linggo na lang ata ka nakakarinig ng verse eh. Pag Wednesday po, di Friday, Sunday and Wednesday lang. Come on, ano pa? When was the last time that you cried in the presence of the Lord? Kailan yung huling beses na umiyak ka sa presensya ng Diyos? 19... Tanda ko yun nung nag-youth camp kami. Kailan po yun, mami? Nung nag-youth camp kami. Youth camp pa yun. Apo na ang kausap eh. Ano pa? Yun na. Balik lang sa dati mong ginagawa. Natutuwa ako kay Sis Los. Nasa si Sis Los? Nasa atin talaga? Ayaw yun. Nakita ko si Sis Los. Nagkukwento yan eh. Nakausap daw niya si Sis Leia. Sabi daw ni Sis Leia ay nami-miss na daw yung kanilang paghayaw. Abay, natuwa ako. Nakita ko yung nag-send ng picture. Ay, humayo nga silang dalawa. Bumabalik sa dating niyang ginagawa. Na mabuti ha, baka bumalik sa masamang gawa. Ayan. At babasahin ko ulit yung warning ha, para makita natin na may warning. O kung hindi, ay papareyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan sa kanyang kinalalagyan, malibang magsisi ka. Sayang. Okay. Sino po rito yung gusto niya makipagbalikan kay Lord? Tapos pag nakipagbalikan siya kay Lord, gusto mo manatili ka na kay Lord? Yung wala nang alisan, yung talagang maybe this time love won't end. Sabi ni Jesus in John 15:4a, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Diba? Pero hindi makakapanatili kung hindi nabalik. Kaya babalik muna. Again, in Malakay 3:7b, now return to me and I will return to you, says the Lord. Sino po rito nagsasabi na gusto niyang bumalik kay Lord? Sino rito nagsasabi, this time, love won't end? May I invite everyone to stand up? Ang pinakahinahangaan mo, ang source mo. At ang pinakahinahangaan mo, ang mahal mo. Wala na. Yun lang naman bottom line itong topic na to eh. Kaya make sure na kung may pinakahinahangaan ka, Diyos yun. Sabi nga nung isang kanta kanina, when all things that surround become shadows in the light of you. Bakit daw yung lahat ng nakapaligid kay Lord naging mukhang anino na lamang nung tinitigan nung nakanta si Lord? Kasi kay Lord siya hangang-hanga. Sa paningin niya, wala nang mas maganda pa kay Lord. Sa paningin niya, wala nang iba pang mas hihigit kay Lord. Yon ang paghangang sinasabi nung kumakanta. Shall we sing that song again? When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows
your heart. When my will becomes enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of me. Lahat ng hangang-hanga kay Lord. Come on, worship God. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Minsan pa, sabihin mo kay Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, When all things that surround become shadows in the light of you. When I'm found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. lahat ng hangang-hanga kay Lord. Come on, sambahin mo ang Diyos. I worship you. I worship you. The reason I live. Is to worship you.
natin kay Lord. Diyos ako'y namamangha sa'yo, sa'yo ako'y namamangha sa'yo. Walang hanggang papuri ang alay ko. Namamangha. For the last time, lahat ng hanga-hanga sa Diyos. Come on, sabihin ka sa Kanya. Ako'y namamangha sa'yo, manghang-mangha sa'yo. Namamangha sa'yo, walang hanggang papuri ang alay ko. Namamangha sa'yo, walang hanggan, walang hanggang papuri ang alay ko. Namamangha sa'yo, walang hanggang papuri ang alay ko. Namamangha sa'yo. Manghang-mangha kami sa'yo, O Diyos. Manghang-mangha kami sa'yo, O Diyos. Kamangha-mangha. Lord, we thank you for giving us this privilege, this opportunity to worship you. We thank you, Lord, for making every one of us realize na ikaw ang aming source, na ikaw ang lahat sa amin, na ikaw ang aming kailangan. Thank you, Lord, for reminding us na wala kaming dapat ikatakot, mawala man ang lahat, makuha man ang lahat, dahil hindi sila ang source namin. Hindi yung anumang bagay na yun ang source namin. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw yung nag-iisang di namin kayang mawala sa buhay namin. Ikaw yung nag-iisang hindi namin kayang iwan. And Lord, we pray, restore unto us the joy of our salvation. Restore yung relasyong nawala. Lord, we pray, kung may magkabalikan po kami at ang aming relasyon sa iyo. Magkabalikan po tayo, Lord. Restore our relationship. Panumbalik niyo po kami sa aming first love. And thank you, Lord, sobrang daming blessings, promises mo sa lahat ng mananatili sa iyo. I pray and declare in Jesus' name na ang buong JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na pa-in-love sa iyo, Lord. Hindi lamang basta nananatili, kundi nagpapatuloy at mas lumalago pa sa aming relationship sa iyo. Thank you so much, Lord. Kami hangang-hanga sa iyo. Kami mga sa iyo. Wala kaming iba kinakahangaan kundi ikaw. Ikaw at ikaw. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you. Hindi pa, makakaupo na po tayo.